Life After Prison. By Silence You. Kabanata 841 hanggang 850. Nang makita ni Flynn si Carlito sa ospital, naging emosyonal siya. Ninong, ang lalaking iyon ay admirer ni Yasman. Alam mo naman kung gaano ko kagusto si Yasman. Nakita ko silang naglalandian sa kalye kaya pumunta ako para tanungin kung ano ang relasyon nila. Pero tinalo niya ang mga tauhan ko. Nang sabihin ko sa kanya na napakalakas mong tao, hindi ito nag-abala sa kanya, at sa kabuuan, hindi ako pinansin. Oh, talaga? Ano ang pangalan niya? Paano siya naging mayabang? Kailan pa tumigil ang mga tao na matakot kapag alam nilang nakikipag-ugnayan sila sa Sanchez? Tinaas ni Carlito ang kanyang kamay pagkatapos pakinggan iyon. Ang pamilya Sanchez ay isa sa mga prestihiyosong pamilya sa Dropcom. Marami silang malalakas na mandirigma at madalas silang iniugnay ng mga tao bilang isang malakas na pamilya na hindi dapat madaling guluhin. Napaisip si Flynn at nagreklamo. Hindi ko alam ang pangalan niya. Pero sinubukan akong linlanggan ni Yasman sa pagsasabing siya ang supreme leader niya. Higit sa lahat, sinabi niyang walang sino man sa Dropcom ang nang-ahas na guluhin siya. Napakayabang. Ibig sabihin hindi siya mula sa isang taga-Dropcom mansion o hindi isang first-tier na upper-class na pamilya o ang war god, si Beryl. Napangisi si Carlito. Tumanggi akong maniwala na hindi siya isang taong hindi ko kayang guluhin. Tara na. Magdadala ako ng ilang lalaki. Ano ang gusto mong gawin sa lalaking iyon? Mabali ang kanyang mga braso at binti. Ngumisi si Carlito. Natuwa si Flynn sa narinig. Alam kong ikaw ang pinakamahusay. Kasama niya si Yasman na namimili at hindi ko alam kung nakabalik na sila. Pero pwede naman natin silang hintayin sa Tigers Hall. Oo naman. Tara na. Inaasahan ko na makita ang mayabang na iyon at tinuruan siya ng leksyon sa kay-abangan niya. Tumayo ng tuwid si Carlito habang nasa likod ang mga kamay para magbigay ng mataas at makapangyarihang imahe. Hindi nagtagal, umalis sila gaya ng binalak kasama ni Carlito na tinipon ang kanyang pinakamagaling na mga tauhan. Kasabay nito ay nasa auction center sina Severin at Yasman. Tumangala si Severin at kumunot ang noo. May mga pribadong booth. Tumango si Yasman. Oo, VIP booths yon. Pwede kang mag-relax at uminom habang binabantayan ang buong hall. Nagseserve din sila ng pagkain at inumin. Ngumiti ng mapait si Severin. Bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Kung gayon hindi na natin kailangang manatili dito sa punong bulwagan na ito. Nahihiyang ngumiti si Yasman. Sa tingin ko, hindi na kailangang gumastos ng ganoong kalaking pera. Ang bawat VIP booth ay nagkakahalaga ng $150,000 at kailangan mong maging VIP nila. Upang maging isang VIP, kakailanganin mong i-reload ang isang minimum na $150 milyong sa iyong account. Pagkatapos nito, ibabawas nila ang bayad sa iyong account sa tuwing darating ka. Hindi naman tayo madalas pumupunta dito, eh. Matapos makinig sa paliwanag ay tumango si Severin. Nakikita ko. Oo, tama ka. Babalik ako sa South Link City sa loob ng 2 araw at hindi ako madalas pumunta rito. Sa katunayan, walang dahilan para gumastos ako ng ganoong halaga. Nakahinga si Yasman nang malaman niyang hindi galit si Severin sa kanya. Natatakot siya na ang desisyon niyang maupo sila sa bulwagan ay magagalit at magalit kay Severin. Ang auctioneer ay isang nasa katanghaliang gulang na babae sa paligid ng kanyang 30s. Ang kanyang pangalan ay Sabrina Chatterton. Matagumpay na nagpakita ng kurba ang figure huggang bodycon dress. Habang nakatayo siya sa entablado, mayroon siyang kakaiba at espesyal na ugali na nagbigay diin sa kanyang pagiging maharlika. Nang makita ni Yasman ang auctioneer ay si Sabrina, mabilis niyang sinabi. Severin. Nakuha natin si Sabrina bilang ating auctioneer ngayon. Siya ay isa sa pinakakilala. Sa tingin ko ang auction center ay magsusubasta ng isang bagay na mahalaga at mahalaga ngayon. Hindi ito nakuha ni Severin. Oh, talaga? Ano ang iniisip mo? Paliwanag ni Yasman. Si Sabrina ang head manager ng auction center na ito. Maraming manager ang nagtatrabaho dito pero siya ang nangangasiwa sa kanila.
Huminto siya para hinaan ang boses niya. Nabalitaan ko na galing siya sa pamilya ng cultivator. Tulad ng alam mo, napaka-misteryoso ng mga pamilyang cultivator na iyon at wala pang nakakakuha ng anumang solidong impormasyon tungkol sa kanila. Pero alam mo kung gaano ang mga tsismis. Walang nakakaalam ng eksaktong impormasyon ngunit walang naglalakas loob na tumawid sa kanya. Napatingin si Severin kay Sabrina. Isang sinag ng gintong liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata. Ngumiti siya ng mahina. Siguro hindi naman ito tsismis kung tutuusin. Siya ay may mataas na natamong tagumpay. Mataas na natamong tagumpay. Nagulat muna si Yasmin. Unti-unting nagdilat ang kanyang mga mata. Ano ang ibig mong sabihin? Masasabi mo ba ang antas ng kanyang natamo? Ngunit hindi niya inilalabas ang kanyang espiritual na lakas o anumang pressure. At hindi bababa sa 20 talampakan ang layo namin sa kanya. Masasabi mo ba talaga kung gaano kataas ang kanyang natamo? Napangiti ng mapakumbaba si Severin. Special technique lang yan. Level 8 Warrior King siya. Kaya nga sinabi ko na siya ay may mataas na natamong tagumpay. Ang impormasyong iyon ay halos himatayan si Yasmin. Level 8 Warrior King. Si Sabrina ay talagang isang Level 8 Warrior King. Napaisip siya. Maraming tao ang nag-isip tungkol sa tagumpay ni Sabrina sa lahat ng oras. Gayunpaman, wala talagang nakakita sa kanyang pakikipaglaban. Kaya walang nakakaalam ng kanyang natamong tagumpay. Karamihan sa mga tao ay nag-isip na siya ay hindi bababa sa isang level 5 or level 6 Warrior King. Hindi nila alam, level 8 Warrior King pala talaga si Sabrina. Sa kasalukuyang makamundong mundo, madali niyang narating ang pinakamalakas na tao. Sa sinabi nito, napakataas ng posibilidad na magmula siya sa isang pamilyang cultivator. Sa sandaling bumalik si Yasmin mula sa kanyang pagkagulat, tumingin siya kay Severin at kumalma. Alam niyang si Severin ay isang warrior emperor. Kaya, kung inaakala ni Severin na mataas ang antas ng pagkamit ni Sabrina, tiyak na nagsasabi siya ng totoo. Nagsimula ang auction sa pagpapaliwanag ni Sabrina ng ilang impormasyon at ang proseso ng auction. Kapag sinabi ang mga patakaran, nagsimula ang auction. Sige. Magsimula tayo sa unang item ng auction. Pagkatapos noon, isang magandang babae ang umakyat sa stage na may hawak na tray. Pinisil ni Sabrina ang kanyang kamay para kumuha ng isang first-grade high-rank pill at inilagay sa tray na hawak ng magandang babae. Napangiti siya. Ito ang unang item sa auction. Tunay na isang kayamanan. First-grade high-rank pill. Angkop para sa isang level 8 o 9 Profound Master para mapataas ang kanyang natamo para maging level 1 Warrior King. Magsisimula ang bidding sa $1 bilyong. Maaari mong simulan ang bid. Pagkatapos magsalita ni Sabrina, maraming tao ang napabuntong hininga. Siguradong nasa misteryosong lugar ang Grand Sky Auction Center. Nagulat ang lahat ng nandoon nang makitang nagsimula ang auction sa isang mahalagang bagay. Iyan ay isang first-grade high-rank training pill. Ang pill na ito ay napaka-banayad ngunit ang epekto nito ay napakaganda. Ang pinakamahusay na pagpipilian ng pill kapag ang isang Profound Master ay nagnanais na maging isang Warrior King. Nasa sabik na sabi ng isang elder na nasa level 9 Profound Master. Oo, sumasang-ayon ako. Napakahalaga ng item na ito. Mahirap maghanap ng first-grade high-rank pill. Kahit na mayroon nito, hindi nila ito ipapadala para sa auction. Ang tableta na ito ay madaling makatulong sa kanilang pamilya na lumikha ng isang Warrior King. Kapanapanabik na sabi ng isa pang nasa katanghaliang gulang habang kumikislap ang mga mata. Gayunpaman, sinira ng isang matandang lalaki ang sandali. Ngumisi siya. Oo, ang pill na ito ay isang first-grade high-rank pill. Ngunit ito ay isang pangkaraniwang tableta para sa akin. Tingnan mo ang kulay. Ito ay pinakamababang grado lamang. Hindi ito mahalaga maliban kung ito ay isang medium grade na tableta. Sino ang matandang iyon? Napakayabang niya at talagang iniisip niya na ang tableta ay hindi mahalaga. Hindi ka nais-nais na sabi ng isang binata pagkatapos marinig iyon. Mabilis siyang binalaan ng katabi niya. Hindi mo alam kung sino siya.
Isa siyang alchemist na nagtatrabaho para sa isang first-tier upper-class na pamilya sa lungsod na ito. Isa siyang first-grade high-rank alchemist. Balita ko nakakagawa siya ng mga high-grade na table task na may magandang kalidad. Noon, tanging paghanga ang nararamdaman ng binata sa matanda. Nakikita ko, kaya siya ay isang first-grade high-rank alchemist at isang napakahusay at talentado. Nagmamalaki ang matandang alchemist. Natuwa siya sa pakiramdam na hinahangaan siya ng maraming tao. Hindi nakuha ng tableta ang atensyon ng matanda dahil siya mismo ay alchemist. Gayunpaman, hindi iyon nalalapat sa ibang tao. Isa pa rin itong mahalaga at mahalagang bagay para sa karamihan ng mga tao. Sa pagkakataong iyon, tumayo ang isang medyo may edad na lalaki. $1 bilyon. Mr. Mervyn, bakit ang kuripot mo? Dapat kang tumawag para sa mas mataas na presyo. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang tableta na maaaring makatulong sa iyo na lumikha ng isang warrior king para sa iyong pamilya ng maaga. Isang matabang lalaki, si Mr. Lincoln, ang tumawa at tumingin kay Mervyn mula sa itaas. Saka siyang umiti. $3 bilyon. Mr. Lincoln, hindi kasing yaman mo ang pamilya ko. Hindi nagalit si Mervyn sa kabila ng malupit na komento ni Lincoln. Ngumiti siya ng mahina at umupo. Napakatalentado ng anak ko. Kahit walang training pill, magiging level 1 warrior king na siya pagkatapos ng 2 o 3 buwan. Hindi ko na kailangang sayangin ang pera sa pagbili ng training pill para sa kanya. Sa kabilang banda, ang sabi ni Lincoln nang may pagkadismaya. Ha? Aminin mo na lang na mahirap ka at itigil mo na ang paghahanap ng palusot. Makakatulong ang tabletang ito na makatipid sa oras ng iyong anak. Hindi ba maganda kung maging warrior king siya ng napakabilis? Mapapalaki niya ang kanyang natamo at mas malakas siya para maiwasang mabuli. Pwede rin siyang ipagpatuloy ang pagsasanay para maging king level 2 ang kanyang natamo sa lalong madaling panahon. Pagpapatuloy niya. Aminin mo na lang na mahirap ka. Hindi na kailangang mag-isip ng mababaw na dahilan. $3 bilyon. Noon lang, isang babae ang tumayo at nagbid ng bagong presyo. Labis na na-curious si Severin na makita kung magkano ang maaaring ibenta ng tableta. Ang tanga. Dinobol ko ang presyo at mayroon pa ring tanga na sumusubok na daijin ako. Hindi mo ba masasabing pupunta ako? Bumili ng tableta anuman ang lahat. Ngumisi si Lincoln at malungkot na sinabi. Sa sandaling iyon, hindi na nakayanan ni Sabrina at sinabihan si Lincoln. Mr. Lincoln, ang mga patakaran ay nakasaad na ang sino man dito ay karapat-dapat na magbid. Ang may pinakamataas na bid ang mananalo sa item. Kung sa tingin mo ay maaari mong bigyan ng pressure ang iba pang mga bidder dahil sa iyong pamilya, kailangan kong hilingin sa iyo na umalis ka agad. Kumaibot ng ilang beses ang sulok ng bibig ni Lincoln. Kaagad, hindi siya nang ahas na kumilos ng mayabang gaya ng dati. Nakakahiya, ngumiti siya. Tama ka. Pero hindi ko sinasadya, di ba? Sa isang banayad ng ngiti, ipinakita niya ang 3 daliri at sinabing. Tatawag ako ng $4 bilyong. $4 bilyong. Nag-isip ang ginang ng ilang segundo at tinaasan ang bid. Halatang hindi pa siya handang sumuko. Hindi nakaimik si Lincoln. Noong una, naisip niya na madali niyang mabibili ang tableta sa kaunting pera. Kailanman ay hindi niya plano na magkaroon ng ibang taong sumusubok na lampasan siya. $4.25 bilyong. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, nagbid si Lincoln. $6 bilyong. Isang lalaking nakasuot ng puting sando ang tumayo mula sa booth sa tabi ni Lincoln. Ang kanyang pangalan ay Gordon. Napangiti siya ng mahina. Sulit kung ang tableta na ito ay makapagbibigay sa aking pamilya ng isa pang warrior king. Gordon, ano bang problema mo? Sigurado ka bang gusto mo akong lampasan? Sige. $7 bilyong. Nagalit si Lincoln. Para sa kalidad ng tableta sa pagsasanay, ang presyo na tinawag niya ay talagang mataas. Sa ilalim ng isang normal na sitwasyon, ang mga tao lamang mula sa mas mataas na uri ng pamilya ang maaaring manalo sa bid. $8 bilyong. Pinandilatan ni Gordon si Lincoln at hindi sumuko. Gago ka ba? $9 bilyong. Umiwas ng tingin si Lincoln. Sumili ang ngiti sa mukha ni Sabrina.
Noong una, naisip niya na magiging maganda kung ang tableta ay makakabili ng presyong 7 bilyong dolyar. Ang kasalukuyang presyo sa pagbid ay lumampas sa kanyang mga inaasahan. Sa pamamagitan nito, ang auction center ay maaaring makakuha ng mas maraming komisyon. Hahaha. 9 bilyong dolyar. Hindi ko alam na mabebenta pala ang tableta ng ganito kamahal. Napangiti si Severin. Tila ang isang alchemist ay talagang isang popular na trabaho. Kung isang araw, ginugol niya ang lahat ng kanyang pera, madali siyang makagawa ng mas mahusay na kalidad na tableta at ibenta ito sa mahal na presyo. Ang halaga ng pera na kanyang kinita ay madaling nagpapahintulot sa kanya na maging isang milyonaryo sa mundong ito. Hindi may kakaila, sa mga makakapagsanay, pera ay pera lang. Hindi ito nagbigay ng higit na kahalagahan sa kanila. Tiyak, wala silang pakialam kung magkano ang pera nila sa bangko. Dagdag pa rito, ang perang ibinigay ng matandang wako kay Severin ay sapat na para mamuhay ng marangyang buhay si Severin hanggang sa araw ng kanyang kamatayan. Sige. Kung handa kang bumili ng low-grade first-grade high-rank pill sa 9 bilyong dolyar, panalo ka. Kumunat ang noo ni Gordon at sumuko. May iba pa bang gustong magbid? 9 bilyong dolyar, 1, 2. Nabenta na. Habang ibinaba ni Sabrina ang kanyang palumpong para ibagsak ang bid, sa wakas ay kay Lincoln na ang tableta. Bagamat nanalo si Lincoln sa bid, hindi siya mukhang masaya. Ang presyo na kailangan niyang bayaran ay lumampas sa kanyang inaasahang presyo sa merkado. Kung hindi itinaas ni Gordon ang presyo, hindi na niya kailangang magbayad ng higit pa para sa tableta. Sa oras na iyon, nagpatuloy si Sabrina sa pangalawang item sa auction. Isa itong magic sword. Bagamat hindi ito isang bihirang bagay, may ilang mga profound master na nagbid para dito. Matiyagang naghihintay si Severin. Sa wakas ay lumiwanag ang kanyang mga mata nang ipakita ang ikatlong item. Isang first-grade high-rank spiritual herb. Ito ang pangunahing sangkap para makagawa ng first-grade high-rank na pill. At hindi madaling mahanap. Bahagyang napangiti si Severin matapos makita ang halamang espiritual. Napangiti si Yasmin nang makita ang reaksyon ni Severin. Mukhang interesado ka dyan. Maaari mong subukang magbid para dito. Ang espiritual na halamang gamot ay itinuturing din na isang mahalagang bagay. Gayunpaman, hindi ito nakakaakit ng maraming pansin sa mga taong nagsasanay lamang. Kaya, ang panimulang presyo ay hindi masyadong mataas sa 750,000 dolyar lamang. Gayunpaman, ang bawat pagtaas ng presyo ay kailangang hindi bababa sa 1,050 dolyar pataas. Sige. Meron bang gustong magkaroon nito? Simulan na natin ang bidding. Napangiti si Sabrina at sinabing, napakaganda ng kalidad ng spiritual herb na ito at napakabihira nito. Higit sa lahat, makakatulong ito upang mapataas ang iyong telekinesis pagkatapos mong ubusin ito. Bahagyang ngumiti si Severin habang tumatayo. 1,000,000 dolyar. Ang taong ito ay mukhang hindi siya may mataas na kakayahan. Ang espiritual na halamang gamot ay angkop para sa mga profound masters. Ang epekto ay hindi kasing ganda kung ang isang profound master na may mas mataas na antas ay ubusin ito. Hula ng isang nasa katanghaliang gulang na warrior king. 1,800,000 dolyar. Isang babae ang tumayo at tinaasan ang bid ng 300,000 dolyar. 2,000,000 dolyar. Ngumiti ng mahina si Severin. Ang espiritual na damong ito ay walang layunin sa ordinaryong cultivator at iyon ang nagpapaliwanag sa mababang halaga nito. Bilang isang alchemist, ang kahalagahan ng espiritual na damo ay lubos na naiiba. Ito ang pangunahing sangkap sa paggawa ng tableta. Sa iba pang mga karagdagang sangkap, magagawa ni Severin ang mga espiritual na halamang gamot na maging isang tableta na may mataas na ranggo sa unang grado. Sa panahong iyon, ang halaga ng mga espiritual na halamang iyon ay magbabago ng husto. Kumunat ang noo ng ginang. Wala siyang mataas na natamo. Sa huli, pinili niyang maupo at sumuko sa pagbid. 3,000,000 dolyar. Biglang tumayo ang first-grade high-rank na matandang alchemist at sumali sa bid. Hindi iyon sa inaasahan ni Severin. Ngumiti si Sabrina at nagtanong. Nagbid si Mr. Marshall ng 3,000,000 dolyar. May gustong magbid ng mas mataas na presyo. 4,2 milyong dolyar.
Napangiti ng mapait si Severin at wala siyang ibang magawa kundi pataasin ang presyo ng bidding. Malungkot na tinitigan ni Marshall si Severin at sinabing, 6 na milyong dolyar. 7.5 milyong dolyar. Nang walang anumang pag-aatubili, nagbid si Severin ng mas mataas na presyo. Ano ang problema ng lalaking iyon? Sino ang nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob na lampasan si Mr. Marshall? Napansin ng ilang tao ang sitwasyon at nagtaka kung ano ang deal. Hihihi. Hindi ba siya natatakot na masaktan si Mr. Marshall? Si Mr. Marshall ay isang high-level na alchemist sa unang ranggo. Kapag ang spiritual herb na ito ay umabot sa mga kamay ni Mr. Marshall, may lalabas nito ang 10 ulit o 10 ulit na halaga. Isang matandang lalaki ang tumawa ng walang pakialam sa mundo. 60 milyon. Nang marinig ang mga talakayan sa paligid niya, may bakas ng pagmamalaki sa mukha ni Mr. Marshall nang muli niyang tinaasan ang bid ng 1 milyon. 80 milyon. Nang makita na ang mga bagay ay hindi na makontrol, direktang nagdagdag si Severin ng isa pang 20 milyon. Hindi na nakapagpigil pa ang kabilang partido. Pagkatapos sumulyap kay Severin, malamig siyang ngumiti at sinabing, hihihi. Binata, mukhang mayaman ka nga. Sige, ikumpara natin. Magbibid ako ng 1 bilyon. Nang makita ang mapanuksong mukha ng kabilang partido, bahagyang naging kakaiba ang ekspresyon ni Severin. Inaaway ako sa mga tuntunin ng pera. Kaya ba niya akong lampasan? Sa tingin mo ba natatakot ako sa'yo? Tumanggaw siya at sinabing, hihihi. Oo naman, mukhang interesado ka rin sa espiritual na halamang ito. Sa kasamaang palad, determinado akong kunin din ito. Sa puntong ito, huminto sandali si Severin bago nagpatuloy. Dahil iyon ang kaso, nagbid ako ng 2 bilyon. Ano? Maraming tao ang hindi napigil ang mapasigaw nang marinig ang bid ni Severin. Pagkatapos ng lahat, ang pagtaas ay masyadong nakakagulat, direktang nagdagdag ng 1 bilyon sa presyo. Sige, magbibid ako ng 3 bilyon. Si Mr. Marshall, na parang sinampal sa mukha, ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at muling nagdagdag ng 1 pang bilyon. 4 na bilyon. Sigaw ulit ni Severin. Bahagyang umawang ang bibig ni Mr. Marshall, at sinabi niya kay Severin, anak, pinag-isipan mo na ba ito? Ito ay isang espiritual na damo lamang. Ang 4 na bilyon ay lumampas na sa orihinal nitong halaga. Nagpaplano ka ba na pagtagumpayan ang iyong paglilinang gamit ang espiritual na damong ito? Sa puntong ito, ipinaliwanag pa ni Mr. Marshall. Kapag nasa aking mga kamay lamang ang espiritual na damong ito, maaari itong magsagawa ng pinakamalaking epekto dahil maaari ko itong pinuhin upang maging isang tableta at ilalabas ang nararapat na kapangyarihan nito. Sa panahong iyon, doble ang halaga nito. Ngumiti ng pilit si Severin at humingi ng tawad. Mr. Marshall, naiintindihan ko ang rason sa likod ng sinabi mo. Gayunpaman, tulad ng nabanggit ko kanina, determinado akong makuha ito. Wow, tapos magbibid ako ng 5 bilyon. Nagnganga ang ngipin ni Mr. Marshall at sumigaw ng mataas na presyo na 5 bilyon. Ang presyong ito ay ganap na lumampas sa orihinal na halaga ng espiritual na damo. Naniniwala siyang susuko si Severin. Bagamat hindi niya maintindihan kung bakit may sama ng loob ang binatang ito sa kanya, bilang isang alchemist, mayroon siyang malaking halaga ng pera. Maaari siyang gumastos ng kaunti pa. Hanggat maaari niyang gawing tableta ang espiritual na damong ito, babalikan niya ang kanyang pera. Kung pwede lang gawing tableta, kahit 10 bilyon ay hindi magiging problema basta maganda ang kalidad. Siyempre, ang dahilan kung bakit naibenta lamang ang nakaraang high-grade na tableta sa halagang 7 bilyon sa auction ay dahil ang orihinal na kalidad nito ay hindi ganoon kaganda, na nagpapataas ng mga pagkakataong mabaigo kapag sinusubukan ang pambihirang tagumpay sa paglilinang. Gayunpaman, sa isang tableta na may magandang kalidad, magkakaroon ng mas kaunting mga impurities sa panahon ng pambihirang tagumpay, at ang posibilidad ng tagumpay ay magiging mas mataas. 6 na bilyon. Pagkatapos mag-isip sandali, sinabi ni Severin, Mr. Marshall, kung gusto mong magbid ng mas mataas, ibibigay ko ito sa iyo. Total, ang presyong ito ay medyo mataas na.
Walang imak si Mr. Marshall at nagbigay ng malamig na ngiti sa huli. Hihihi. Anak, sinadya mo bang paggastos ako ng malaki? Pasensya na, ayoko na. Kunin mo, 6 na bilyon, lugi ka. Sige, binata, maaari ko bang malaman ang iyong pangalan? Dahil walang ibang mga bid sa ngayon, ang espiritual na damong ito ay magiging iyo. Nakatayo sa entablado, may bahid ng pagkakaiba ang tingin ni Sabrina kay Severin. Kung tutuusin, ang binatang ito sa kanyang harapan ay tila nagtataglay hindi lamang ng kayamanan kundi pati na rin ng isang uri ng katapangan. Palibhas ay ganoon ang pananalita ni Mr. Marshall, isang figurang tulad niya, maraming tao ang pipiliing magbigay daan upang mailigtas ang mukha para kay Mr. Marshall. Gayunpaman, nagpatuloy si Severin hanggang sa huli, na itinaas ang presyo sa punto kung saan kahit si Mr. Marshall ay kailangang sumuko. Ngumiti ng mahina si Severin. Ang pangalan ko ay Severin. Mabuti, kung walang magpapatuloy na magbid, ang espiritual na damong ito ay kay Mr. Severin. 6 na bilyon, 1 beses. 6 na bilyon, 2 beses. 6 na bilyon, 3 beses. Nabenta. Nang mahulog ang martilyo ng auctioneer, lumapit ang isang tauhan na may dalang tray at inabot ang espiritual na damo. Kay Severin. Naglabas din sila ng device at nag-swipe ng pera mula sa bank card ni Severin. Ang mga kabataan ngayon, para magpakitang gilas, para lang pansinin, nilalabanan pa nila ako ng paninigas ng leeg. Hihihi. Humalaklak si Mr. Marshall, sadyang tila walang pakialam. Sa kanyang pananaw, tiyak na sinusubukan ni Severin na magpakitang gilas sa pamamagitan ng sadyang pakikipagkompetensya sa kanya. Gayunpaman, kung makikipagtalo siya sa nakababatang henerasyong ito, magmumukha siyang maliit. Ngumiti ang isang lalaki sa malapit at nagsabi. Tama ba? Malamang na hindi mataas ang cultivation ng lalaking ito. Nasa bingit na siya ng isang pambihirang tagumpay at gustong gamitin ang espiritual na damong ito para makalusot. Hindi nagtagal, nagsimula ang auction para sa ika-4 na item. Tungkol sa ika-4 na item na ito, hindi interesado si Severin dahil isa lamang itong cultivation technique, na may average na grado at malinaw na hindi nagkakahalaga ng kanyang pansin. Pagkaraan ng ilang sandali, isa pang espiritual na damo ang sa wakas ay inilabas para sa auction. Hihihi. Lahat, ang spiritual herb na ito ay hindi pangkaraniwan. Ito ay isang low-grade second-rank spiritual herb, na angkop para sa pill refinement, at napakabihira. Matapos ipakilala ni Sabrina ang spiritual herb na nakangiti, nagpatuloy siya. Siyempre, alam ng lahat na ang second-rank spiritual herbs, kahit na mababa ang grade, ay hindi maikukumpara sa first-rank spiritual herb. Kaya naman medyo mataas ang panimulang presyo, simula sa 4 na bilyon, at bawat bid ay hindi dapat mas mababa sa 1 milyon. Nang matapos, bahagyang ngumiti si Sabrina. Sige, pwede ka nang magbid. Brother Ye, ito ay isang espiritual na halamang gamot na maaaring gamitin para sa pagpipino ng mga tableta. Mukhang interesado ka na naman dito, tama ba? Sinulyapan ni Ye Chindian si Severin sa tabi niya at hindi maiwasang mapangiti. Ngumiti ng mahina si Severin. Interesado talaga ako. Sana sa pagkakataong ito ay hindi na ako makikipagkompetensya sa akin ni Mr. Marshall. Isa lamang siyang high-level first-rank alchemist, kaya hindi niya ako dapat kalabanan para sa mababang grade second-rank ng espiritual na damo. Pagkatapos sabihin iyon, diretsyong tumayo si Severin at sinabing, magbibid ako ng 4 na bilyon. Sige, nagbid si Mr. Severin ng 4 na bilyon. May nagbibid pa ba? Si Sabrina, nang makitang muli si Severin ay tumawad, ay hindi maiwasang magpakita ng bakas ng pagkagulat sa kanyang mga mata. Mukhang wala talagang kakapusan sa pera ang Severin na ito. Kung tutuusin, 6 na bilyon na ang nagastos noon, at ngayon ay gusto na rin ni Severin na magbid. Ang sino mang may napakaraming pondong natitira ay dapat na ilang mayabang na young master mula sa loob ng Drakcom. Gayunpaman, maingat na pinag-isipan ni Sabrina at naramdaman niyang tila hindi pamilyar ang pangalan, na ikinalilito niya. Magbibid ako ng 5 bilyon. Sa sandaling iyon,
isang nasa katanghaliang gulang na babae ang lumabas mula sa pribadong silid sa ikalawang palapag at bahagyang ngumiti habang siya ay sumigaw. Magbibid ako ng 5,300,000,000. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang naunang binanggit na si Lincoln ay nakatutok din sa espiritual na damong ito at nagtaas din ng bid. Hihihi. 6 na bilyon. Hindi rin nagpakita ng kahinaan si Mr. Marshall na kanina pa ay nagtaas ng presyo, halos pagkatapos ni Lincoln. Nawalan ng imek si Severin. Hindi niya inaasahan na sa pagkakataong ito ay napakaraming tao ang interesado sa halamang espiritual na ito. Ngumiti ang nasa katanghaliang gulang na babae at sinabing, pagkatapos ay magbibid ako ng 6,500,000,000. Oh my goodness, hindi ba ito masyadong matindi? Ang presyo ay mabilis na tumaas. Di ba? Ang babaeng nasa katanghaliang gulang na iyon ay isa ring alchemist mula sa isang top-class na pamilya, isang high-grade level 1 alchemist. Ka-level niya si Mr. Marshall. Hindi ko inaasahan na magiging interesado rin pala siya sa spiritual herb na ito. Kahit si Lincoln ay gumawa na ng hakbang. Hihihi. Ito ay magiging kawili-wili. Biglang naging maingay ang bulwagan. Walang inaasahan na napakaraming tao ang nagbibid para sa mababang antas ng antas dalawang espiritual na damong ito. Severin, ano ang dapat nating gawin? Dapat pa ba tayong makipagkompetensya? Medyo marami ang tao, at dalawa sa kanila ay mga high-grade level 1 na alchemist. Matagal na sila sa kanilang mga pamilya, kaya siguradong marami silang pera. Tiningnan ni Yasmin si Severin na may halong pag-aalala, natatakot na baka wala itong sapat na pera. Sinabi niya kay Severin, kung wala kang sapat na pera, mayroon akong ilang bilyon sa aking account. Kung hindi pa rin ito sapat, maaari kong i-message ang aking ama ngayon at hilingin sa kanya na maglipat ng pera sa aking account kaagad. Matapos makinig, hindi napigilan ni Severin na tumawa ng walang magawa at mahinang sinabi. Babae, huwag mong kalimutan na hindi lang ako ang master ng South County, kundi ang supreme leader din ng Dracodeus Temple. Sa tingin mo ba hindi ako may kukumpara sa kanila? Pagkarinig nito ay agad na nakaramdam ng hiya si Yasmin. Napagtanto niya na hindi na siya nag-aalala. Kung tutuusin, siya ang supreme leader ng Dracodeus Temple, kaya dapat may pera siya. Magbibid ako ng 7 bilyon. Ngumiti si Severin, tumayo, at dahan-daang nagsalita. Hihihi. Anak, medyo mayaman ka, di ba ngayon ka lang nakabili ng high-grade level 1 spiritual herb? Sinusubukan mo pa bang agawin? Tumawa si Mr. Marshall. Sige, tingnan natin kung sino ang may pera. Medyo mataas na ang success rate ng aking high-grade level 1 pills. Gusto kong bilhin itong low-grade level 2 spiritual herb para subukang pinuhin ang low-grade level 2 na table task. Kung magtagumpay ako, ang halaga ay hindi maiisip. Kaya para sa akin, hindi ka pwedeng makipagkompetensya dahil hindi ka pwedeng gumawa ng pills. Sa hindi inaasahang pagkakataon, agad namang tumanggi ang nasa atek na nasa katanghaliang gulang na babaeng. Hihihi. Mr. Marshall, plano ko ring subukang magpino ng low-grade level 2 na pills. Ngunit kahit na mataas ang rate ng iyong tagumpay sa pagpino ng high-grade level 1 pills, hindi ito nangangahulugan na magtagumpay ka sa pagpino ng low-grade level 2 pills sa simula pa lang, hindi ba? Ang paglusot ay hindi ganoon kadaling bagay. Hindi ko ito itatago sa iyo. Nasayang ko ang 12 ng mga mababang grade level 2 espiritual na halamang gamot, at hindi pa ako gaanong umuunlad. Hindi inaasahan ni Mr. Marshall na hahamunin siya ng ganoon ng babaeng ito. Ang mga nauna niyang salita ay, sinadya upang takutin si Severin. Bahagyang umawang ang kanyang bibig, at napapanganga na lang siya at sinabing. Hindi ibig sabihin na hindi ka magtagumpay kaagad. Iba-iba ang mga tao. Sige, sapat na usapan. Magbibid ako ng 8 bilyong dolyar. Kung mayroon kang lakas ng loob, ipagpatuloy ang pagtaas ng presyo. 8 bilyon. Nang marinig ito, maraming tao ang napabuntong hininga sa pagtataka. Si Mr. Marshall ay talagang karapat-dapat sa kanyang reputasyon. Mabilis niyang itinaas ang presyo sa 8 bilyon. Sige, hindi na ako makikipagkompetensya sa inyo. Galit kayong mga alchemist. Wala ni isang alchemist na may mataas na ranggo sa pamilya ko.
Kung aagawin ko ang spiritual herb na ito, magagamit ko lang ito bilang herb. Walang posibilidad na magkaroon ng higit na halaga mula rito. Sa wakas, pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, pinili ni Lincoln na sumuko. 9 bilyon. Gayunpaman, ang nasa katanghaliang gulang na babae ay malinaw na walang balak na sumuko. Direkta siyang sumigaw ng presyo na 9 bilyon. 10 bilyon. Hindi nagpakita ng kahinaan si Severin at tumayo, sumisigaw ng presyong 10 bilyon. Parehong walang imak si Mr. Marshall at ang nasa katanghaliang gulang na babae at hindi maiwasang tumingin patungo kay Severin. Pagkatapos ng lahat, sa kanilang mga mata, si Severin ay hindi isang alchemist. Kahit na para sa kanila, ang mga alchemist na may mataas na ranggo, ang pagbili at pagtatangkang pinuhin ang isang mababang grade na second rank na tableta ay medyo delikado. Hindi nila inaasahan na makakalaban sila ni Severin. 10 bilyon. Talagang mayaman ang batang ito. Sumisigaw ng ganoong presyo para sa isang mababang grade na pangalawang ranggo na espiritual na halamang gamot. Total, bagaman ito ay mahalaga, ito ay isang halamang gamot lamang, hindi isang tableta. Ang ilang mga tao ay hindi maiwasang mapabuntong hininga, na napagtanto na hindi nila nakikita ang binata na ito na nakikipagkompetensya sa dalawang alchemist. Hihihi. Pasensya na talaga, talagang nakatutok ang aking mga mata sa espiritual na damong ito. Napangiti si Severin. Bata, kung hindi ka alchemist, kahit na manalo ka sa bid para sa spiritual herb na ito, sayang ang pera. Hindi naiwasang ipaalala ng nasa katanghaliang gulang na babae. Sumagot si Severin. Salamat sa iyong paalala, ngunit may sarili akong mga plano. Mabuti, 11 bilyon. Matapos mag-isip ng ilang sandali, tila ayaw sumuko ang nasa katanghaliang gulang na babae. Natahimik si Mr. Marshall, nakaupo doon na may malamig na ekspresyon, tila ayaw makipagtalo. Pinilit ni Severin ang mapait na ngiti at sinabing, 15 bilyon kung gayon. Ikaw. Sa pagkakataong ito, maging ang nasa katanghaliang gulang na babae ay hindi makapagsalita. Masyadong malakas ang momentum ni Severin. Nagdagdag siya ng 4 bilyon sa isang pagkakataon, na parang walang bagay ang pera. Baliw ba ang taong ito? Gusto ng dalawang alchemist ang spiritual herb para sa alchemy. Kahit na mabaygo sila, maaari pa rin itong mag-ambag sa kanilang tagumpay para maging second-rank alchemist. Sulit naman iyon, at least nakadagdag ito sa kanilang karanasan sa pagkabigo. Ngunit ang taong ito ay magagamit lamang ang spiritual herb bilang isang herb, ang paggastos ng 15 bilyon dito ay sobra-sobra, hindi ba? May gulat na bumulalas. Hihihi. Sino ang nakakaalam kung ano ang iniisip niya, o marahil siya ay talagang mayaman. Gayunpaman, ito ay tunay na nangingibabaw. Hindi napigilan ng isang tao na pilitin ang mapait na ngiti. Ang kaligayahan ng mayayaman ay isang bagay na sila, mga ordinaryong tao, ay malinaw na hindi maintindihan. Sa mga kalahok sa auction, mayroon ding ilang supling ng mga prestihiyosong pamilya na natakot sa walang pusong kilos ni Severin. 15 bilyon, may magbibid pa ba? Sa puso ni Sabrina, labis siyang nasisiyahan. Hindi niya inaasahan na isusubasta ito sa ganoong halaga. Pagtingin niya sa paligid, napansin niyang walang ibang naglalayong itaas ang bid. Pagkatapos ay itinaas niya ang gavel at sinabing, 15 bilyon isang beses, 15 bilyon dalawang beses, na ibenta. Nang bumagsak ang bigot, ang espiritual na halamang gamot ay muling nahulog sa pag-aari ni Severin. Hihihi. Natatakot ako na wala silang ideya na madali mong gawing tableta ang spiritual herb na ito, di ba? Hihihi. Hindi nila kayang makipagkompetensya sa'yo. Kung patuloy silang makikipagkompetensya, matatalo lang sila. Pero ikaw, kahit na bumili ka sa ganoong kataas na presyo at gawing tableta, kikita ka pa rin. Sa gilid, nakita ni Yasmin ang malungkot na ekspresyon ng dalawang alchemist at hindi niya napigil ang tumawa ng palihim sa tabi ni Severin. Hinaan mo ang boses mo. Natatakot akong malaman nila na isa lang akong low-level second-grade alchemist. Baka magalit sila at samuka sila ng dugo. Manahimik na lang tayo. Kung maiiwasan nating makasakit ng damdamin ng tao, gawin na natin. Kung tutuusin,
babalik na ako sa South Link City sa lalong madaling panahon, at ayaw ko na ng gulo. Ngumiti ng pilit si Severin at pinaalalahanan si Yasmin sa mahinang boses. Agad namang ngumiti ng cute si Yasmin at nag-okay gesture sa kamay. Napakalaki na ng pera ng batang ito. Hindi ako naniniwalang may matitirang pera pa siyang maaga sa atin mamaya. Hindi pa nga natin nauubos ang pera natin. Sinulyapan ni Mr. Marshall si Severin at nagngangalit ang kanyang mga ngipin, bumubulong. Bilhin mo ito sa mataas na presyo. Hindi pa tapos ang auction. Baka mayroon pang mababang antas na second grade spiritual herb na isusubasta mamaya. Sa oras na iyon, mauubusan ka na ng pera, at makakabili ako ng bargain. Iniisip pa lang ang eksena kung saan nakakuha siya ng bargain at nakakairita rin kay Severin, sa wakas ay mas naging komportable si Mr. Marshall. Ang batang ito ay gumastos na ng halos 20 bilyon. Siguro kung magkano pa ang pera niya sa kanyang account. Sa loob ng pribadong silid sa attic, ang nasa katanghaliang gulang na babaeng alchemist ay kumunot ang kanyang mga kilay, nagtataka siya kung saan kabilang ang young master ng prominenteng pamilya na si Severin. Sige, sa susunod, mayroon tayong kayamanan na maaaring ituring ng ilang tao rito na mahalaga, habang ang iba ay maaaring hindi ito ituring na ganoon. Sa sandaling ito, si Sabrina, na nasa entablado, ay misteryosong ngumiti at dahan-daang nagsimulang magsalita. Hihihi. Manager, tigilan mo na ang pang-aasar sa amin at sabihin mo lang sa amin kung ano iyon. Talagang gusto kong malaman kung ano ang itinuturing ng iba na isang kayamanan habang ang iba ay hindi. Isang kalbong lalaki ang nag-cross arms sa harap ng kanyang dibdib at sinabi sa magaspang na boses. Pagkatapos ay pinitik ni Sabrina ang kanyang palad at naglabas ng alchemy furnace. Isang alchemy furnace. Para sa mga alchemist, ito ay isang kayamanan, ngunit para sa mga hindi alchemist, ito ay walang silbi. Siyempre, maaari rin itong ibenta para sa pera. Hahaha. Hihihi. Akala ko iba. Alchemy furnace pala. Tumawa si Mr. Marshall at sinabing. Ngunit, alam mo, ang alchemy furnace na mayroon ako ay medyo maganda, kaya ang alchemy furnace na ito, para sa akin, ay hindi isang kayamanan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, isang mahinang ngiti ang isinagot ni Sabrina. Hahaha. Mr. Marshall, hindi ka dapat magmadaling magtapos. Ang mga alchemy furnace ay nauuri rin sa iba't ibang grado, mula una hanggang ikasyam na baitang, tama ba? Buong pagmamalaking tumanggo si Mr. Marshall. Oo, ang mga alchemy furnace ay talagang inuri sa mga grado. Ang aking alchemy furnace ay isa ng ika-8 gradong alchemy furnace. Hindi kaya ang alchemy furnace na nasa iyong kamay ay isang 9th grade alchemy furnace? Bahagyang ngumiti si Sabrina at sinabing. Tama ka, ito ay talagang classified mula una hanggang ikasyam na baitang, ngunit huwag kalimutan na ang mga ito ay ikinategorya din bilang mga ordinaryong artifact at espiritual na mga artifact. Ang ginagamit mo, ang ika-8 grado na alchemy furnace, ay dapat na isang ordinaryong artifact, tama ba? Tulad ng para sa alchemy furnace na ito sa aking kamay, bagaman ito ay isang first grade alchemy furnace, ito ay isang espiritual na artifact.